Grade 4, Paraling Panlipunan, Unang Terminong Pagsusulit. Pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman. Ano ang pangunahing pakinabang pang-ekonomiko ng matabang lupa? A. Daan, B. Taniman, C. Paliparan, D. Pook pasyalan. Ang tamang sagot ay letter B. Taniman. Aling hanap buhay ang tuwirang magkikinabang sa yamang tubig? A. Pagmimina, B. Paghahabi, C. Pagsasaka, D. Pangingisda. Ang tamang sagot ay letter D. Pangingisda. Aling produkto ang maaaring makuha mula sa yamang gubat? A. Kahoy, B. Bakal, C. Semento, D. Langis ng makina. Ang tamang sagot ay letter A. Kahoy. May malinis na dagat at magagandang bahura ang isang bayan. Aling gawain ng maaaring magbigay ng kabuhayan? A. Pagmimina, B. Responsableng pangingisda at ekoturismo, C. Pagputol ng lahat ng bakawan sa baybayin, D. Pagtatambak ng basura sa tabi ng dalampasigan. Ang tamang sagot ay letter B. Responsableng pangingisda at ekoturismo. May deposito ng nickel sa isang lalawigan. Kapag pinangasiwaan ng basto, paano ito makatutulong sa ekonomiya? A. Wala, B. Dadami ang trapiko, C. Liliit ang lupang sakahan, D. Magbibigay ito ng hilaw na material, trabaho at kita. Ang tamang sagot ay letter D. Magbibigay ito ng hilaw na material, trabaho at kita. Aling produkto ang maaaring gawin mula sa tanso? A. Kawait, B. Istang tuyo, C. Kagamitang kahoy, D. Produktong gawa sa tela. Ang tamang sagot ay letter A. Kawait. Aling ugnayan ang nagpapakita ng pakinabang pang-ekonomiko ng yamang lupa at tubig? A. Ulan baha, B. Lupa at damo, C. Lupa at tubig, palay kita, D. Lupa at tubig, walang tanim, walang hanap buhay. Ang tamang sagot ay letter C. Lupa at tubig, palay, kita. Bakit mahalaga sa ekonomiya ang gubat na pinangangasiwaan na maayos? A. May puno, B. Nagbibigay ito ng produkto, hanap buhay at turismo, C. Nagiging malawak itong lugar para sa pagtatambak ng basura, D. Nagagamit ang lahat ng puno ng mansanan upang kumita agad. Ang tamang sagot ay letter B. Nagbibigay ito ng produkto, hanap buhay at turismo. Alin ang pinakamahusay na plano upang mapakinabangan ang isang lawa at mapangalagaan ito? A. Itaguyod ang responsableng pangingisda at ekoturismo, B. Paramihin ng palaisdaan kahit humina ang kalidad ng tubig, C. Hulihin ang lahat ng isda upang lumaki agad ang kita ng bayan, D. Magtapon ng dumi sa lawa habang magtatayo ng maraming tindahan. Ang tamang sagot ay letter A. Itaguyod ang responsableng pangingisda at ekoturismo. Sinabi ni Carlo, walang pakinabang ang gubat kung hindi puputulin ang lahat ng puno. Alin ang pinakamahusay na pagsusuri? A. Tama, B. Mali, C. Tama dahil mas mabilis ang kita kapag ubos ang puno, D. Mali dahil may produkto, turismo at pangmatagalang kabuhayan ang maayos na gubat. Ang tamang sagot ay letter D. Mali dahil may produkto, turismo at pangmatagalang kabuhayan ang maayos na gubat. Mga hamon at pagtugon sa mga gawaing pangkabuhayan. Alin ang maaaring maging malaking hamon sa mga magsasaka? A. Buwis, B. Trapiko, C. Matinding tagkitayot,
D. Pagdami ng silid-aralan. Ang tamang sagot ay letter C. Matinding tagtuyot. Alin ang maaaring makatulong sa maliit na negosyanteng kulang sa puhunan? A. Utang. D. Kooperatiba. C. Pagtaas ng presyo. D. Pagsasara ng pamilihan. Ang tamang sagot ay letter D. Kooperatiba. Alin ang gustong pagtugon upang magkaroon ng panahong dumami muli ang mga isda? A. Sundin ang takdang panahon ng pangingisda. B. Huligin pati maliit na isda bago ito dumami. C. Gumamit ng pinang lambat sa lahat ng bahagi ng dagat. D. Mangisda araw-gabi upang maunang sa lahat ng ibang mangingisda. Ang tamang sagot ay letter A. Sundin ang takdang panahon ng pangingisda. Kumonti ang huli ng mga mangingisda dahil nasira ang bahura. Ano ang pinakamainam na pagtugon? A. Lumayo. B. Dagdagan ng bangka. C. Gumamit ng mas pinong lambat. D. Itigil ang mapanirang pangingisda at pangalagaan ng bahura. Ang tamang sagot ay letter D. Itigil ang mapanirang pangingisda at pangalagaan ng bahura. Mababa ang ani dahil walang sapat na tubig ang mga bukid. Ano ang angkop na tugon? A. Maghintay. B. Magbawas ng magsasaka. C. Magkayos ng sistemang patubig. D. Palitan ng gusali ang buong sakahan. Ang tamang sagot ay letter C. Magkayos ng sistemang patubig. Hindi mabili ang mga produktong gawa sa bayan dahil mas pinipili ang inangkat. Anong makatutulong? A. Tangkilikin at ipakilalang lokal na produkto. B. Iwan ang produkto dahil mabagal ang pagbibenta. C. Isara ang pamilihan upang walang produkto may benta. D. Bawasan ang kalidad upang lumiit ang gastos sa paggawa. Ang tamang sagot ay letter A. Tangkilikin at ipakilala ang lokal na produkto. May babala ng malakas na bagyo, ngunit nakahanda ng pumalaot ang mga mangingisda. Anong nararapat? A. Tumaya. B. Tumuloy agad. C. Sundin ang babala at ipagpaliban ang paglalayag. D. Umalis sa gabi nang walang dalang kagamitang pangkaligtasan. Ang tamang sagot ay letter C. Sundin ang babala at ipagpaliban ang paglalayag. Mahal ang binhi at pataba para sa maliit na magsasaka. Alin ang makatutulong sa kanila? A. Bumili ng sama-sama sa kooperatiba. B. Minto sa pagtatanim sa lahat ng panahon. D. Dagdagan ng gastos dahil walang tiyak na pamilihan. D. Itapon ang natitirang binhi upang bumili muli kinabukasan. Ang tamang sagot ay letter A. Bumili ng sama-sama sa kooperatiba. Iminungkahi ang pagputol sa lahat ng bakawan upang magtayo na resort. Alin ang pinakamahusay na pasya? A. Sang-ayon. B. Sang-ayon dahil may resort. C. Tutulan at tumanap ng planong may kabuhayan ngunit pinangangalagaan ng bakawan. D. Sang-ayunan dahil mas mahalaga ang mabilis na kita kaysa proteksyon sa baybayin. Ang tamang sagot ay letter C. Tutulan at humanap ng planong may kabuhayan, ngunit pinangangalagaan ng bakawan. Alin ang pinakamahusay na planong tutugon sa hamon sa kabuhayan ng isang pamayanang baybayin? A. Mamigay ng pera. B. Magbigay ng pagsasanay gamit pangkaligtasan at maayos na pamilihan. C. Magpahiram ng bangka ngunit payagang gumamit ng dinamita sa pangingisda. D. Magpatayo ng maraming tindahan kahit walang produkto, pagsasanay o mamimili. Ang tamang sagot ay letter B. Magbigay ng pagsasanay gamit pangkaligtasan at maayos na pamilihan. Mga hamon sa likas, kayang pag-unlad.
Ano ang likas kayang pag-unlad? A. Pagmina, B. Pagputol, C. Pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan, gayon ang hindi sinisira ang para sa hinaharap, D. Pag-unlad na inuubos agad ang yaman upang makuha ang pinakamalaking kita sa kasalukuyan at wala nang matira bukas. Ang tamang sagot ay letter C. Pag-unlad na tumutugon sa pangangailangan ngayon nang hindi sinisira ang para sa hinaharap. Alin ang hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad? A. Pagtatanim, B. Pagre-recycle, C. Pagtitipid ng tubig, D. Walang habas na pagputol ng puno. Ang tamang sagot ay letter D. Walang habas na pagputol ng puno. Aling gawain ang magbabanta sa patuloy na dami ng isda sa dagat? A. Paglalakad, B. Labis na pangingisda, C. Pagtatanim ng maraming puno, D. Paghihiwalay ng nabubulok na basura. Ang tamang sagot ay letter B. Labis na paningisda. Alin ang halimbawa ng polusyong kumahadlang sa likas kayang pag-unlad? D. Pagwawalis, B. Pagtitipid, C. Pagtatanim sa bakuran, D. Pagtatapon ng maruming tubig ng pabrika sa ilog. Ang tamang sagot ay letter D. Pagtatapon ng maruming tubig ng pabrika sa ilog. Alin ang maaaring palatandaan ng pagbabago ng klima or climate change na hamon sa kabuhayan? A. Pista, B. Trapiko, C. Mas madalas na matinding init at bagyo, D. Pagdami ng punong itinatanim sa bawat bakanteng lupa. Ang tamang sagot ay letter C. Mas madalas na matinding init at bagyo. Di nang gawaing nag-aalis ng mga puno upang gawing taniman ang kagubatan. A. Kaingin, B. Pagtitipid, C. Pagre-recycle, D. Responsableng turismo. Ang tamang sagot ay letter A. Kaingin. Araw-araw na sinusunog ng pamayanan ang pinaghalong basura. Anong hamon ang tuwirang nalilikha nito? A. Pista, B. Trapiko, C. Polusyon sa hangin, D. Kakulangan ng gusaling pampalakasan. Ang tamang sagot ay letter C. Polusyon sa hangin. Kumakunti ang isda dahil gumagamit ng napakapinong lambat ang ilan. Ano ang suliraning ipinakikita? A. Baha, B. Kaubos ng yamang dagat, C. Pagdami ng bangkang pangisda, D. Paglawak ng pamilihang bayan. Ang tamang sagot ay letter B. Pagkaubos ng yamang dagat. Madalas nang bumahas sa paan ng bundok matapos makalbo ang kagubatan. Aling ugnayan ang tama? A. Puno, baha, B. Ulan, palengke, C. Bundok, mas maraming bahay, D. Pagkakalbo ng gubat, pagguho ng lupa at pagbaha. Ang tamang sagot ay letter D. Pagkakalbo ng gubat, pagguho ng lupa at pagbaha. Nag-iwan ng pagmimina ng bukas na hukay at maraming tubig. Ano ang pangunahing hamon? A. Mapanirang pagmimina, D. Kakulangan ng palaruan, C. Pagdami ng sasakyang pampubliko, D. Pagliit ng bilang ng mga tindahan sa bayan. Ang tamang sagot ay letter A. Mapanirang pagmimina. Maraming supot at bote ang napupunta sa kanal at dagat. Aling hamon ang inilalarawan? A. Kakulangan sa laro, B. Pagdami ng sasakyan, C. Pollution mula sa plastic, D. Pagliit ng bilang ng turista. Ang tamang sagot ay letter C. Polusyon mula sa plastic. May tagtuyot na, ngunit patuloy ang pagkasaya ng tubig. Bakit hamon ito sa likas kayang pag-unlad? A. Mahal ang timba, B. Mainit ang panahon, C. Kailangan maglinis ng bahay, D. Mas mabilis maubos ang limitadong supply ng tubig. Ang tamang sagot ay letter D. Mas mabilis maubos ang limitadong supply ng tubig.
Ano ang tawag sa paggamit ng likas na yaman ng mas mabilis kaysa sa kakayahan nitong mapalitan? A. Pagdami. B. Pagkaubos ng likas na yaman. C. Pagpapalawak ng lahat ng taniman. D. Pagdaragdag ng oras ng paggawa sa bawat araw. Ang tamang sagot ay letter B. Pagkaubos ng likas na yaman. Aling pahayag ang nagpapakita ng epekto ng iligal na pagtatroso sa kabuhayan? A. Nawawala ang gubat at pangmatagal ang pinagkukunan ng kabuhayan. B. Dumarami ang puno at lumalawak ang tirahan ng mga hayop sa gubat. C. Lumalakas ang proteksyon ng lupa laban sa pagguho tuwing umuulan. D. Nagiging mas matatag ang supply ng produktong gubat para sa susunod na salinlahi. Ang tamang sagot ay letter A. Nawawala ang gubat at pamatagalang pinagkukunan ng kabuhayan. Dumarami ang tao at basura, ngunit kulang ang koleksyon at pasilidad. Anong hamon ang dapat unahin? A. Palaro. B. Pagdami ng sasakyan. C. Hindi maayos na pamamahala ng basura. D. Pagliit ng oras ng pagbubukas ng mga tindahan. Ang tamang sagot ay letter C. Hindi maayos na pamamahala ng basura. Maraming turista tumatapak sa bahura at nag-iiwan ng basura. Anong hamon ang ipinagkikita? A. Irresponsableng turismo. B. Kakulangan ng palengke. C. Pagdami ng sasakyang pandagat. D. Pagliit ng bilang ng silid sa paaralan. Ang tamang sagot ay letter A. Irresponsableng turismo. Magbibigay ng trabaho ang isang proyekto. Ngunit, lilinisin nito ang isang protektadong gubat. Ano ang pinakamainam na pagsusuway? A. Ituloy agad. B. Babuhin ang plano upang may trabaho na hindi sinisira ang protektadong gubat. C. Ituloy dahil higit na mahalaga ang mabilis na kita kaysa sa lahat ng yamang likas. D. Puturin mo ng buong gubat bago alamin kung may ibang lugar na maaaring gamitin sa proyekto. Ang tamang sagot ay letter V. Baguhin ang plano upang may trabaho nang hindi sinisira ang protektadong gubat. Aling plano ang pinakamahusay na tumutugon sa mga hamon sa likas kayang pagunlad ng barangay? A. Maglinis-linisan. B. Maglagay ng maraming basurahan. C. Magpaskil ng babala ngunit huwag magpatupad ng tuntunin. D. Maghiwalay ng basura, magtanim ng puno, magtipid ng tubig at magpatupad ng mga batas. Ang tamang sagot ay letter D. Maghiwalay ng basura, magtanim ng puno, magtipid ng tubig at magpatupad ng mga batas. Alin ang pinakamatibay na ebidensyang may hamon sa likas kayang pag-unlad ang isang baybaying pamayanan? A. May palengke. B. Kumukonti ang huli, marumi ang tubig at nawawala ang bakawan. C. Dumarami ang puno, duminaw ang tubig at bumalik ang maliit na isda. D. Maayos ang pagkatapon ng basura, may bantay dagat at sumusunod ang mga mangingisda. Ang tamang sagot ay letter B. Kumukonti ang huli, marumi ang tubig at nawawala ang bakawan. For the last question, aling prinsipyo ang dapat manaig sa pagpapasya para sa pag-unlad ng pamayanan? A. Kita lamang. B. Bilisan ang paggamit. C. Unahin ng kasalukuyan kahit maubos ang yaman. D. Tugunan ng pangangailangan ngayon habang pinangangalagaan ng yaman para sa hinaharap. Ang tamang sagot ay letter D. Tugunan ng pangangailangan ngayon habang pinangangalagaan ang yaman para sa hinaharap.